Nabukasan siguro, isang linggo, nagpagupit yung aming pastor. Yung pastor nyo sa simbahan. Oo, may Oh. nagpagupit. Ibig sabihin, Kuya Guard, marunong ka gumupit. Hindi. Pagpunta niya doon sa barbershop, ay, ikaw pala, di bang barbero dito? Opo, pastor. Sabi ko, sure ka, pastor, na ako ang magagupit? Ano na ako, bago na ako dito. Inabukasan linggo. Ay, Simba ka. Simba kami. Pagsimba ko ngayon, bakit yung linggo na yun ay first time ko nakita na nakasombrero si pastor? Pagka alam ko nakita ko nung gupit ni pastor, sabi ko, ay, nag-iba nga talaga yung tsura ni pastor. Hindi talaga yung gupit niya ng ganyan. Sabi na sa kanyang sermonay, pag kayo na alam nyo na hindi nyo kaya, pwede naman natin sabihin yung totoo. Yung totoo. Sabi ko, gados-dos na ako dun sa para makita lang. Para magpakatotoo na lang kayo sa sarili mo. Anong ginawa mo naman, Kuya Guard, nung panahon na nagbabago ka na, nagtrabaho ka na ba? Anong mga naging step by step mo? Oh, hindi ibig sabihin na meron ka ng Lord sa buhay at parang wala ka ng bisyo ay tapos na doon yung buhay mo. Ay tapos na yung doon yung mga kwento ng buhay mo. Kaya ang nangyari noon, nagkaroon na ako ng asawa. May asawa ka na noon? Nagkaroon ako ng asawa. Partner. Nakilala, tapos na ako sa... Sino nanligaw? Tapos na Ikaw o siya? Ako, 1 year ko siyang niligawan. Kala ko ikaw niligawan niya eh. Hindi naman. Kumbaga, respeto. 1 year ko siya niligawan hanggang napasagot ko siya. Kasi, pero dati, yung wala ako dati, 1 minuto lang kami na agad. Oh? Oo. Bilis naman nun. Ang bilis yun. Pero dahil... Pahiyabangan mo lang kami ha. Hindi. Sabi niya pa nga sa akin ay, aw, aw. Kumbaga, yung ngayon, yung sa misis ko, nagkaroon ako ng, alam mo ba yun, boss? Kapag ikaw ay mayroong Lord sa buhay at nakakabasa ka ng Bible, nauunawaan mo ba yung tama at mali? Tama at mali. Na parang, ay, mali talaga itong ginagawa ko dati, pero ngayon na-realize ko na. Kaya sabi ko, ito yung tamang kailangang ipaalam ko tong panliligaw ko sa magulang niya. Dati kasi wala nang paalam-alam eh. Tara, tayo na. Parang gano'n, ipaalam ko. Yung ng Pilipino, ipaalam na liligawan ko po ang nanay hanggang naging pangasawa ko siya. Nung napangasawa ko siya, doon naman tumakbo yung pagiging era ng story ng kung paano mo harapin ang maging ama bilang may isang pamilya. Doon, boss, medyo na-struggle ako noon kasi hindi ako sanay eh. Kasi dati, sarili mo lang yung binubuhay mo. Dati sarili lang, easy ka lang. Palagaw-lagaw lang pag nakatsyempo, manakaw. May pang-yusi ka lang, okay na. Diba? Oo, ganun lang. Pero nung dumating sa seryosohang totoong buhay, lalo na kapag may Paano mo sila pamilya. binuhay nung time na yon? Kasi, syempre, di ba, wala ka pang trabaho nung panahon na yon. Hindi pa naman uso ang vlogging nun, di ba? Kung wala pang vlogging. Nung paano ko sila binuhay, actually, wala naman akong alam na hanap buhay. Kasi dati ay lumakila ako ng puro barkada eh. At puro ganon-ganon. Dumating ako sa pamilya ko, doon ako na-struggle. Paano ko, wala man akong trabaho, wala man akong pinag-aralan na medyo maayos-ayos. Nagsimula ako ngayon sa construction. Na dating hindi ko ginagawa na parang ang bigat-bigat yan. Ayaw ko niyan, parang ganon. Pero nung may yung may pamilya ka, gagawin mo talaga ang lahat. Labor muna. Tapos? Hindi naman sila magpayag na mason agad ako. Pero gusto mo sana mason ka agad. Oo, mason. Joke lang. Labor. Siyempre labor, sakit sa kamay. Init. Payat talaga ako noon. Parang sabi ko, parang hindi ko kaya ito Hindi ako sanay sa mabibigat hanggang pumunta ako sa, kung natatandaan ko, barbershop. Yes. Ibig sabihin, Kuya Guard, marunong ka gumupit? Hindi. O, paano? Ano nangyari ba? Bilang isang ama at provider, kailangan mo mag-discarte, Ang di ba? daming trabaho, barbershop na pili mo? Wala na akong, kumbaga ito nung time kasi na yun, naghahanap sila ng barbero. Sa lugar niyo yan? Taga doon din sa lugar namin. Sabi niya naman na sa akin ay, lakas loob lang bagang kailangan. Sabi ko ay, sige, try ko kung anong kitaan dito sa barbershop kahit hindi ako marunong magupit. First day mo. First day. Sige po.
Ay, nung kinausap niya ako, kinabukas, ay mga ilang araw, pumasok na agad ako. Kasi ginapagawa niya pa yung yung kanilang barbershop. So bagong barbershop yun. Bago talaga, Bago. lahat bago, mga gamit. Gunting. Gunting. Upuan. Hindi nila alam, yung barbero ay hindi bago. Ilan kayong barbero doon? Ako lang. Ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Bago yung barbershop, bago din ang barbero. Bago din ang barbero. Para nagkamali siya. Ngayon, ano nangyari? Siyempre, yabang-yabangan, gusto kong kumita. Sige, ako, magagupit ako. Ako mag-barbero dyan. Di, kumbaga, ang ginawa ko noon, lakas loob lang para kumita. Yun, dala-dala mo. Bilang ama Maganda naman intention mo, nagsimbahan ka na, di ba? Simbahan. Tapos nagbago ka na. Nagbago na ako. Gakapa-kapa ako nan. Tapos naghahanap ka talaga ng trabaho. Hanap ako ng trabaho. Ibig sabihin, hindi iyon ang panahon na nagtitrip ka lang. Talagang gusto mo talaga magbago. Gusto ko na kasi may na ako may anak na ako noon Nagbarbero ako, no? Ay, di yung nagbarbero ako ngayon, kita ko yung mga gamit. Ang bago. Bago. Wow. Mukhang, try ko ng gano'n. No? Hindi pa nga ako marunong mag-gano'n ng, di ba, ang mga magaling ay gano'n pa. Gano'n. Ay, ako ay gakiraw-kiraw pa bagala, gano'n kinig-kinig. Kaya one time, mayroon akong mga na-customer na mga Yung unang customer, may unang customer may ka. customer ako ng mga bata muna, siyempre, ayos to bata, hindi masyadong magreklamo kahit magkamali ako. Pero inaabot ako ng gupit noon kahit bata ng mahigit isang oras. Kasi nga, hindi ko makakontrol. Kapa pala ako noon Hanggang one time na nabukasan siguro, isang linggo, nagpagupit yung aming pastor. Yung pastor nyo sa simbahan. Oo, may nagpagupit si pastor. Siyempre, yun ang nagbago ng buhay mo. Kilala ako Kilala niya ako. Pagpunta niya doon sa barbershop, ay, ikaw pala, di bang barbero dito? Opo, pastor. Sabi ko, kala ko hindi siya magpagupit. Kala ko, may tindahan kasi yung yung barbershop. Kala ko magabintalan siya. That time na yun ay nag-upo-upo lang ako. Walang kliyente. Walang kliyente. Nagsabi yung pastor namin na, Dave, gupitan mo ako. Pag ganyan ko, nag-cellphone kasi ako nun, Dave, gupitan mo ako. Ganyan ako. Ang tumatakbo sa isip mo, pastor ito. Siyempre, Sabado yun kinabukasan, magsimba. May simba. Kailangan pag magkamali ka doon, delikado. Dave, gupitan mo ako. Sabi ko agad sa kanya, pastor, kilala mo ang buhay. Kilala mo ako. Kumaga Sure ka ba, sure pastor, na gupitan kita. Ay, si pastor na ito, mabait naman talaga ang aming pastor. Kumbaga ay binibigyan kanya ng importansya. Chance. Tsaka kusang loob, di ba? Kusang loob na nagpagupit Kaya naging kampante ako nung time na yun. Sabi ka, sure ka pastor na ako ang magagupit? Na ako, bago lang ako dito. Sabi ni Pastor Ray, siguro, siguro siya nakatanggi. Kala niya siguro. Sabi, nagtiwala siya. Sa madaling salita, nagtiwala. Kasi magka-church kayo, di ba? Magkasimbahan kami. Sabi, nagtiwala siya. Nag-upo na si Pastor. Tsaka hindi ka nagsinungaling. Talagang sabi mo, Pastor, bago lang ako dito. Oo. Nung time na ginaano ko talaga sa sarili ko na hindi ako marunong. Pero nagtiwala siya sa akin. Kaya shout out kay Pastor na kung saan nagtiwala siya sa akin noong time na yon. Tapos? Nung di pa ako marunong, umupo na si Pastor. Kwento-kwento. Ginatingnan ko, anong gupit mo po, Pastor? May sinabi siya na hindi ko naman alam na kung hindi wala ba ako alam na mga tawag na burst fade. Alam ko lang yung basta bawasan yung buhok Sige, tinanong ko lang yung buhok. Sige po, Pastor. Pag ganyan ko kay Pastor, pag gupit ko kay Pastor, Pastor, itong itong sa taas, bawasan. Bawasan mo yan, Dave. Bawasan mo. Napasarap Pero ako. sa gilid, okay naman. Sa gilid, kumbaga, razor yun Basta igano mo lang, pantay-pantay naman. Pag usapang gunting, doon ako problema. Tinanong mo rin naman siya sa taas. Sa taas, Pastor, bawasan ba natin? Siyempre, magpaalam ka muna. Sige, Dave, medyo mahaba na yan Sabi niya, bawasan naman. Pag ganun ko agad, nagtunog yung parang marami parami ang bawas. Kala ko okay lang. Ginunting ko ulit ngayon. Sabi ko, Pastor, nagaganon kasi siya habang nagagupit. Parang natutulog-tulog baga. Nakapikit-pikit. Pastor, okay na po ba ito? Pag ganyan niya, nakita mo yung pagkagulat niya sa itsura niya. Okay na hindi. Na ngayon maikli na ngayon Sabi ko, okay na din pala. Naramdam mo ba yung pagka-dismaya niya? Pero parang okay lang. Para sa akin, okay lang. Kaya noong time na yung kinabukasan, may pastor. Kinabukasan, linggo. Simba ka. Nagsimba kami.
Pagsimba ko ngayon, pagka pagkapunta ko sa simbahan ngayon, siyempre doon pa yung sa isip ko na, ay, ginupitan ko pala si pastor. Ah. Bakit yung linggo na yun ay first time ko nakita na nakasombrero si pastor? Ibig sabihin, nagmisa si pastor na nakasombrero. Hindi man siya nagmisa baga. Kumbaga ay tinanggal niya din so, for the respect baga. Pero For the nung respect. magpasok sa simbahan, nakasombrero. Yung habang hindi ako nagatawa nun kasi kinakabahan ako eh. Pagka alam ko nakita ko yung gupit ni pastor, sabi ko, ay nag-iba nga talaga itsura ni pastor. Hindi talaga yung gupit niya ng ganyan. Simula noon din na nagbalik si pastor ng paggupit sa akin. Ay, Kaya nung nag-homily. Nung time kami nandun sa sa simbahan, katago ako dito. Parang ginatingnan niya ako eh. Parang sabi nung sa kanyang sermon ay Nag-sermon siya, sermon, nag-homily. siyempre, pastor, kasagsagan ng sermon niya. Pag kayo, na alam nyo na hindi nyo kaya, pwede naman natin sabihin yung totoo. Yung totoo. Sabi ko, gados-dos na ako dun sa para makita lang. Para magpakatotoo lang kayo sa sarili mo. Hindi ko alam kung... Ikaw yun, okay. alam ko na... Pero ikaw tinamaan. Tinamaan ako. Siyempre, may aral din sa akin yon. Pero tinanong ko naman na, pastor, sigurado ka? Sure ka na kung maggupitan na kita. Ibig sabihin, yung gusto mo naman magbagong buhay, tapos nalagay ka sa... Alam mo yung gusto mo talagang matuto sa mga diskarte. Pero doon talaga yung mga palpak minsan eh. At minsan mahihiya ka talaga. Kaya yun yung kasagsagan Pero na naging... syempre, nung time na yun, good intention naman yung gusto mo Good intention naman. Kaya sabi ko, sige, sabi niya, yung time na yun hindi na nagpagupit sa akin si pastor. Pero tuloy-tuloy pa rin ang aking paggugupit noon. Kahit hindi pa masyado. Kasi yun ang pinagkikitaan ko eh. Kaya salamat kay pastor na tuto na kahit papaano maggupit ngayon. Kay pastor. Kay pastor. Oh, thank you Lord. Kaya kumbaga yung sa Talagang binigay din sa'yo ni Lord pati si pastor, no? Oo. Kumbaga in-instrument para matuto. Para matuto. Oo, matuto. Laking sakripisyo. Pero wala sa concentrate ako nun sa pagsisimba kasi naisip ko yung sa buhok. Kaya nung dumatay ako sa era nun, hindi sapat yung pagiging provider sa pamamagitan ng barbershop. Hindi talaga sapat, boss. Kasi lalo kapag may bagong panganak na may bago kang panganak, maraming gatas, diaper. So ano naging sunod na diskarte mo nun, Kuya Guard? Paano ba naging Kuya Guard? Kasi ang dami naman, David, di ba? Eh, ba't naging Kuya Guard? Totally, parang naging yung salitang Kuya Guard ay dahil sa susunod kong trabaho ngayon na ikakwento ko ngayon. Kasi bago ako maging Kuya Guard ay barbero, di ba? Pagkatapos ko ng barbero, naisip ko na hindi kaya. Nag-construction ka ba? Construction, Barbero. hanggang napunta ngayon ako sa pagiging gwardiya sa school na kung saan doon nakilala o nagmula ang salitang Kuya Guard. Siyempre, normally naman pag gwardiya ka doon, sabi nung Kuya Guard. Kuya Guard, ng mga bata, di ba? Mga bata. Kasi sa elementary kami. Elementary. Yun, elementary Anong ako. school yan, Kuya Guard? Dito, doon mismo din sa aming barangay, sa Kantil. Kantil, oo. Sige. Naghahanap sila ng ng gwardiya. Sabi ko, ako. Nagpresenta ka na naman. Oo, sabi, ako. Siyempre, tubukan mo ulit ang pagiging gwardiya. Noong una, panggabi lang ako. Dalawa kasi yan eh. May pang-umaga at panggabi. Panggabi ako. Hindi ko yung panggabi. Kaya ronda-ronda. Wala pang wala pang page. Ronda-ronda muna ako sa gabi. Hanggang yung gwardiya ng isa na pang-umaga, umalis. Nag-resign, parang ganon. Sabi ni Sir, Principal, Dave, kailangan natin ng gwardiya pang-umaga. Pwede ba ikaw? Sabi ko, boss, Sir, tingnan ko, Sir, kung kaya ko, Sir, pero subukan ko. Kasi 24 hours ka na. Naging 24 hours ako. Nagwardya. Ganon kahirap yung pagiging... Dahil sa hirap ng buhay. Sa hirap ng buhay. Kaya yung naging gwardya ako, doon na pumasok na tinawag ako ng mga bata. Kasi sa gabi, hindi naman nila ako nakikita eh. Gauwi naman ako pag umaga eh. Nakita nila ako ng bagong gwardya ngayong umaga. Gwapo, pogi. Sabi niya, gwapo ito ah. Gwapo yun. Oo, gwapo ito ah. Daw parang ito ah. Parang taga-hardinero lang ah. Kaya pagka sabi ko doon, nagsalita doon na buga na yung Kuya Guard. Sabi ng mga bata, Kuya Guard, hello Kuya Guard. Oh, hello. Ganyan. Noong time kasi na yun, makulit na rin ba, di ba ako, na yung asawa ko baga yung ang kilala ng personal
O, Na pagkatao mo. Na pagkatao. Kaya napapasaya baga siya. Sabi niya, siya din nag-post sa akin na mag-video-video ka kaya. Mag-video-video ka. So yun ang naging diskarte, naging sideline mo, naging diskarte mo. Yung pagiging Video-video. mag-vlog. Wala pa sa isip ko yung maging vlogger ako o gusto kong kumita ng pera sa pagiging vlog. Hindi. Gusto ko lang baga makapture yung mga moment na parang nakakatawa. Kasi ganun ako eh. Kaya nung nangyari noon, doon ako sa loob kasi sobrang boring minsan kapag nasa loob ng mga estudyante. Gabidyo-bidyo ako. Dito guys, dito na naman ang pogi yung gwardiya. Naka-standby lang dito sa guardhouse. Parang gano'n lang. Noon nagsimula yung salitang Kuya Guard. Nagbuo ako ngayon nag-create ako ng Kuya Guard. Na page. Sabi ko, Kuya Guard, pwede na ito. Talagang pinag-isipan, no? parang yung pinag-isipan mo ng isang linggo, no? Kaya doon nagsimula yung Kuya Guard. Hanggang nagtuloy-tuloy yun. Pero siyempre, hindi pa yung nag-build. Kuya Guard lang. Minsan pa nga ako mag-upload nun eh. Kasi ang maraming trabaho sa school talaga. Kasi ang nagiging parang mabigat, marami kang obligasyon. One time nga, boss, kasi grass cutter din ako noon. One time nga ako, sobrang bigat na din siguro. Sobrang pagod. Kasi hindi ka naman mapagod habang grass cutter ka, ay kalapad-lapad ng playground na yon. Grass cutter na yun, sobrang init pa. Kaya sabi ko, maingay yun eh. One time natatandaan ko lang, nagsigaw ako doon. Sabi ko, Wah! Wala man nakarinig sa akin noon eh. Yung galit na. So, alam mo yung gadating kasi tayo sa point na parang nag-ano na ikaw. Siyempre, kailangan mo ng pera. Tapos, pagod ka. Pagod na ako. Puyat. Wala akong pera noon. Sinigaw mo. Sinigaw ko yung yung bigat na nararamdaman. Grass cutter. Di ba ang grass cutter na maingay? Kaya hindi man ako marinig. Sabi ko, Sabi ko, pagkagalit ko, ang sinasabi ko doon, hindi habang buhay dito lang ako. Yun ang sinabi ko. Kasi kilala ko ang Lord eh. Ang Lord kasi natin, kapag nakilala mo ang Diyos, may pagbabago at tutulungan ka niya. Yung pala sa time na yun, doon ako sa proseso. Kaya sumigaw ako na, hindi, ayaw ko na dito. Gusto ko ng Sinigaw mo yun? Sabi ko, gusto ko ng pagbabago. Alisin mo lang ako dito. Kaya pag sabi ko, alis na ako. Ayaw ko na talaga dito. Pagod na ako. Parang paulit-ulit na lang ito. Pero doon pa rin yung faith ko sa Lord, sa Diyos. Na makakaahon sabi ko, tingnan mo, nakikita ko one time, isang diaper lang na nabili ko kasi yun ang kaya ng budget ko. Ang nangyari pa nito, yung baby ko, tumae agad, nagdumi. Eh di wala ka ng diaper, ay siyempre kasagsagan yun ng baby. Nakahiga sila dalawa, mag-ina, at yung si baby, ako naman ito, nagising ako sa sobrang maraming isipin. Nagising ako bro ng maliit lang naman na bagay to, pero na-realize ko baga na parang hindi dapat ganito ako. Sabi ko, isa na lang diaper, wala na akong kawawa ang pamilya ko. Kaya kumbaga So dumating ka sa punto na yun, anong pinakamahirap na dumating sa punto ng buhay mo, Kuya Guard? Na pagiging pamilya. Yung gusto mong bigyan sila ng makakain o mag-provide pero wala kang magawa. Dahil nga sa, baon pa nga ako sa utang nun eh. Kasi maliit lang naman ang sinasahod ko sa school. Kaya nagkautang-utang ako sa mga tindahan. Nagkautang-utang ako, sabi ko, boss, gawa na ng dahilan. Magasahod na po ako. Pautangin mo lang ako, pero ubos na yung sahod ko kasi ko na eh. Kumbaga, binali ko na. Kaya yung 12 hours na pinapasok mo, ginawa mo 24 hours pa? Oo. Pero nung gabi na yon, natutulog din talaga ako. Siyempre, ikaw ba hindi matutulog? Basta magrunda ka lang. Pero hindi normal sa isang tao yung trabaho ko. Pagod talaga. Namayat ako nun, boss. Sobra ako nagkasakit. Nangitim ako noon. Hanggang nakita ko, hanggang dumating ako sa point na lagi ako nagkakasakit. At yung nakita ko, yung pamilya ko na mag-ina. Sa room kasi kami pinatira nun eh. Doon natutulog? Totoo pala. Kapag kilala ka nila na walang-wala, na parang basura, ang tingin sa'yo ng tao, walang respeto. Parang tabi lang kami. Nakita ko yung anak ko at ang asawa ko, parang nakakulong lang sa isang room lang kasi. Bakit? Sa isang room kami nakatira. Doon na lahat. Tapos bawal pa silang maglabas kasi nakaya kasi mga, may klase yun eh. Doon ba sa loob ng compound din yun. Bakante yung kwarto na yun? Bakante rin naman. Nakita ko yung parang nasa hawla lang sila. Alam mo yung pakiramdam na isang ibon na nakakulong lang. Tapos nakikita ko nagalaki na yung baby. Sabi ko, hindi habang buhay dapat na dito lang kami na naghihirap ako.
Kaya nagsabi ko sa sarili ko na, kaya napagsabi ako doon sa grass cutter na yun, Sinigaw mo. sinigaw ko, alisin mo. Kumbaga, hindi, habang buhay, ganito lang ako. Pero hindi ko alam na may plano pala ang Lord. Na may plano pala May na plano ang Lord. dadating pala sa punto na... One time may pagsubok din ako sa school, boss. Kasi nanakawan yung aming school. Ah. Nanakawan. Eh, akong duty noon. Siyempre sa'yo yung sisi. Ay, wala na ba ibang masisisi kasi ikaw ang pang umaga, ikaw ang pang pang gabi. pang gabi. Ay, wala man silang masisi, kundi gwapo lang tayo. Ay nangyari, nanakawan ng school. Ah. Pag nakaw ng school, nagrunda ako noon, nakarunda ako noon. Sobrang pagod din siguro. Pagrunda ko, okay pa. Tulog muna ako. Pagtulog ko at pagkagising ko, parang may timer sa sobrang ano mo sa trabaho, parang may timer ka na eh. Gising ako ngayon. Sabi ko, bakit sobrang dilim doon sa part ng kalahating compound ng school? Pero dito sa amin may liwanag. Kinabahan na ako nito. Dahil ako ng flashlight lang ako. Gwardiya kasi ako ng walang barel. Flashlight Ibig lang. sabihin wala kang baril ng time na yun? Wala. Anong dala-dala mo lang? Flashlight at yung kasama ko yung isang aso ko. Isang aso ko. Hindi pa ganun kalaki yan. May batuta ka naman. Batuta? Wala. Hindi na ako nagabatuta. Sabi ko, kung pasukin nyo ako, sige, okay lang. Nakawin nyo. Nakawin nyo. Nakawan niya pala ako. Kaya pala walang ilaw ang dinali, wire ng kuryente. Wire ng kuryente. Oo. Pagkalapit ko, yung mga wire na kalambitin. Lupit nga ng mga magnanakaw, hindi na kuryente. Kaya nung pagkalapit ko, nanakawan, patay. Bumagting ang ko kasi ito lang ang alam kong trabaho. At ito lang yung pinagkukunan ko. Kasi doon nakatira kayo, di ba? Doon din ako, wala pa akong bahay kasi noon din eh. Kaya nung dumating ako, nakapag-isip ako sa sarili Baka ko masisante ka bukas. yun. Yun ang nasa isip ko. Nagsinungaling ako. Baka matanggal ka. Sa principal kasi baka matanggal ako. Alam mong dinahilan ko. Kinabukasan, sabi ko, sir, principal, nanakawan po tayo, sir, para maging hindi masyadong mabigat para sa akin. Sabi ko, nakita ko po, sir, yung magnanakaw, 3 po sila. 3 sila, may dalang sako yung isa. Sabi ko, parang pagkasabi niya, gaganong-ganon lang si sir. Pagkasabi, sir, yung nilapitan ko, sir, nakatakbo. Nakatakbo. Pero, kumbaga nakita ko rin naman nung time na yun, parang hindi baga masyadong mabigat sa akin, di ba? Pero sabi mo, kung inabot ko sana, Yun, yan. Kung inabot ko yun, sir, sabi ko, pag inabot ko yun, sir, makikilala ko talaga yun. At saka, nagtakbuhan sila nung lumapit na ako eh. Kasi nakita na nila ako napapalapit na eh. Kaya kung hindi ako nakagising ng konti, sir, ubos lahat yung wire dito. Pero nung time na yun, wala naman talaga akong nakita. Nagdahilan lang talaga ako para hindi ako masasante. Pero nung dumating yun, nakalipas ang 1 linggo, sabi ko, hindi ako makatulog. Sabi ko, oo nga, naging magaan nga kasi syempre malapit ka na sa simbahan, di ba? Oo. Diyan na yung conviction eh. Yung dati simple lang sa akin yung pagsisinungaling. Baka mamaya nun, inubos mo pa yung wire, no? Nagtira pa kayo. Oo. Pero doon yung conviction sa akin, makalipas sa 1 linggo, hindi ako makatulog. Sabi ko, kinausap ko ang Lord sa pamamagitan ng prayer. Sabi ko, Lord, kilala mo ang pagkatao ko. Sabi ko, nagawa ko yon pero mali. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kinabukasan, hihingi ako ng tawad sa principal nang sabihin ko na ang totoo na wala man talaga akong nakita. So one time na yun, kinabukasan, tinitingnan ko si sir kung saan para matsimpuhan ko, sulo lang kami. Nasimpuhan ko ng sulo. Sir, totoo sir, hindi ko pa nga, naano pa nga ako, kinakabahan. Pero naig sa akin yung sabihin mo yung totoo. Dahil yun ang gusto ng Lord na maging totoo ka. Kaya sinabi ko, sir, sa totoo lang, sir, balikan natin yung pagnanakaw. Wala man talaga akong nakita, sir. Sinabi ko lang yung kasi alam ko na mawawalan ako ng trabaho kasi ako yung duty nun eh. Yung sir, kala ko, sabi, sir, kung tatanggalin nyo ako, okay sa loob ko, sir. Sabi ko, tatanggapin ko. Pero ang alam mo ang ginawa nun ng sir, napakabuti lang ng Lord. Sabi niya, Dave, naiintindihan kita. Una pa lang, alam ko na nagsinungaling ka. Alam niya na. Oo, naiintindihan. Una pa lang, alam ko na nagsisinungaling ka. Kasi professional yun eh. Pero nasasabi mong sisintahin kita, patanggalin. Hindi kita, kasi nagsabi ka sa akin ng totoo ngayon. Iyak ako noon, yakap ako nung kay sir noon. Sabi ko, sir, thank you sir, kasi ito lang talaga alam kong trabaho. Hanggang umera yung tuloy-tuloy yung aking pagiging gwardiya sa school, pagiging gwardiya ko sa school, at
doon pinukusan ko yung parang yung di ba naggawa na ako ng page? Ng page. Pagka post ko, no, ang unang nag-react agad ay yung mga relative syempre. Yung sa asawa ko din. Positive ba yan? Positive. Hindi, dito muna sabi ko ay i-react mo yung at mag-comment ka yung asawa ko. Kahit para may reactor at comment para hindi magiging 0-0 man lang. Ang sabi ko sa sarili ko noon, tuwang-tuwa na ako kapag may nanonood na 10. 10 views, 10 views, sabi ko sa asawa ko. Siyempre, 7 agad yung kapatid mo. Oo, 7 ang kapatid ko. Tapos i-share pa nila. Kaya sabi ko ay, 10 views na yan, tawang-tawa na ako noon. Hanggang nagdagdag 100 views. Uy, habang nagadagdag yung views, kahit 5-3, parang ginaganahan akong Nabuboost ka lalo. Ginaganahan akong maggawa ng video. Hanggang nag-comment na sila sa akin na nice one, idol. Pero may time na relatives ko, sabi ko, ano naman na yan, imong ginaobra David? Guwardiya ka pa man nan, tapos imong mga pangkalukuhan? Parang ganon. Pero so nung nagsisimula ka, marami ring hindi nagtiwala. Marami. Kasi unang-una, nung ginawa ko yon, ang isip ko kasi hindi man ako gusto ko maging vlogger at lumaki, hindi man ganun isip ko eh.